Good morning again dito at good evening dyan. Ito na naman tayo. Ito guys as expected syempre naglabasan ng mga talking heads nitong si Inday Sayed na mga puro fake news peddlers. So andyan na si Mangkukulam, yung manggagaway pangalan ito, yung kamukha kasi dalawa si Trixie kasi yun, manananggal. So ang manggagaway, Mangkukulam ay itong si Loren Badoy, no? So lumabas na yung may putok, lumabas na rin si Kati Buni, andyan si Binibini Baklang Hari. So lahat iisa ang kanilang mga naratibo. Kesyo fake news daw si Madriaga, ganyan. Nanyong mga inutil kayo, mga siraulo, kung fake news si Madriaga ang tanong, isa lang naman tanong niya bakit hindi kayang harapin ni Inday Sayad? Kung fake, alam nyo palang fake news naman pala si Madriaga at criminal, so anong kinatakot ni Inday Sayad? Di ba? Gawa pa kayo ng mga kung ano-ano pang mga dokumento. So, isa mga naratibo nito, kesyo kriminal daw. Di ba? Bakit nagwi-witnessin? Ako po, Rudy. Ang katotohanan niyan, takot na takot kayo at lusaw na si Inday Sayad, no? At talagang ito, sigurado na itong may impeach ito sa Kongreso. So, yung pagdating sa Senado, ibang usapin. Kaya lang, mabigat na ang mga ebidensyang lumalaban. Mahihirapan ito, Rudy. Mahihirapan ito si Sayad, no? Sabi nga ni Congressman Benny Abante, Inday Sayad, kung wala ka namang kasalanan, bakit nga naman hindi mo harapin ang impeachment? Anong kinatatakot mo, di ba? Tama naman Tapos sabi ni Congressman Ortega, di ba nga, pinagbabalik si Inday Sayad ng COA. Asa na pala yung sabi ninyo na si Inday Sayad ay absuelto sa COA. Naubos na. Hindi pala totoo na absuelto. Bagkus denied yung request ni Inday Sayad at denied yung kanyang petisyon, no? So bagkus ang resulta sabi lang ko, hindi Inday Sayad, ibalik mo yung 73 million na notice of disallowance mo. So ibig sabihin may illegal. At ito pa ang pinakamaganda sa lahat. Yung sinabi ni Congressman Joel Chua na tama, kailangan silipin din nito ng COMELEC, no? Kaya lang, si Raulo yung nasa COMELEC, sila Garcia, dapat yan, i-impeach na rin, no? Ito ang dapat silipin din, guys, Itong nabanggit ni Joel Chua. So, ang sabi ni Joel Chua, may maaaring baka may paglabag sa Omnibus Election Code itong si Sayad, given na tumanggap siya ng donation galing sa isang foreigner, Chinese foreigner na kung tawagin nila ay si Tatang. Which is itong Tatang na ito ito ay tumutukoy kay Alan Yang, yung kapatid ni Michael Yang. So ibig sabihin yung 100 million na tinanggap ni Inday Sayad ay gagamitin sa eleksyon, sapagkat nung panahong yun ay election campaign period. Not election, sorry, campaign period, no? So doon ginamit. So maliwanag na paglabag yun, sapagkat bawal ang ating mga mga kandidato na tumanggap ng anumang donasyon galing sa mga foreign nationals. Okay? So maliwanag yon na may paglabag doon. Sa bagay, itong si Inday Sayad, guys, hindi tayo magtataka. Talagang ito talaga to. Violator talaga to. Bending dalo lagi ito. Tsaka talaga to, pasaway talaga to. Dahil siraulo nga kung hindi ka naman siraulo, hindi ka naman may saltik, wala ka namang sayad, natural, hindi ka magpapasaway. Dahil nga sa siraulo, pasaway talaga. So ito ay kailangan tingnan ng
ng COMELEC. Pero ano ba aasahan natin sa COMELEC? Hinayupak na yung mga yan dapat nga kasama yan sa mga ma-impeach at masampahan din ng reklamo di ba? Sa bagay, may nagsampa na. May nagsampa na, no? So, dapat ma-impeach din yung mga hinayupak na yan. Di ba? So, yun lang, mga didilis. Ano na, lusaw na yung naratibo ninyo, pati yung kowa ninyong mga palusot. Gamitin nyo uli yung kowa nyo. Sabihin nyo uli, cleared na sa COA. Nasa na ngayon yung cleared sa COA? What the heck? Lusaw na naman ng mga didilis sa mga inayupak na to. Yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad na nyo, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!